Wala kang silbi, Teresa. Isang baog na babaeng tulad mo ay walang karapatang manatili sa pamilyang Valdez. Here, take this $1 million and sign the papers. Huwag mo nang pahabain pa ang eksenang ito dahil nakakahiya sa mga bisita natin. Ang boses ni Doña Teodora ay malamig at matalas. Tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa katinuan ni Teresa. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier ng hotel ballroom sa gitna ng mga matatanda at makapangyarihang tao ng Maynila. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na tila isang hatol ng kamatayan. Sa mga sandaling iyon, mahigpit na hawak ni Teresa ang isang maliit na pelus na kahon sa loob ng kanyang bulsa. Isang mamahaling rosaryo ang nasa loob nito, isang alay na balak sana niyang ibigay kay Doña Teodora bilang pasasalamat sa 7 taon ng pagtanggap sa kanya. Kaninang madaling araw lumuhod pa siya sa simbahan ng Quiapo, tinitiis ang hapdi ng kanyang mga binti para lamang ipagdasal ang kalusugan ng kanyang biyanan. Ngunit ngayon ang rosaryong iyon ay tila naging isang mabigat na bato na nagpapabaon sa kanya sa kahihiyan. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang paningin. Sa tabi ni Doña Teodora, nakatayo ang kanyang asawang si Tomas. Inasahan niyang makakakita siya ng kahit katiting na awa sa mga mata nito, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang kawalan ng pakiramdam. Nakayakap sa braso ni Tomas si Trisha, ang babaeng may mapang-uyam na ngiti at tiyan na tila nagpapahiwatig na ng isang lihim. Tomas! Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Teresa. Teresa, please. Don't make a scene, sagot ni Tomas, ang boses ay puno ng pagkairita sa halip na pagmamahal. The medical report is clear, hindi ka makakapagbigay ng tagapagmana sa amin. My mom is right, this is the most professional way to handle this. Just sign the papers and you can start your own life. You'll be rich, isn't that what you wanted? Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Teresa. Ang ingay ng mga kubyertos at ang bulungan ng mga tao ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabaon doon na pumipigil sa bawat hininga niya. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging handang magsilbi sa pamilyang ito ay nagsimulang manginig ng hindi kontrolado. Naririnig niya ang marahas na tibok ng sarili niyang puso, isang mabilis at masakit na pagkabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat pigil na luha ay naging parang asidong humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang huwag hayaang pumatak ang mga ito. Hindi rito, hindi sa harap ng mga taong ito na itinuturing siyang basura. Dahan-dahang lumapit si Doña Teodora, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal kay Teresa. Look at you, Teresa, staring like a lost child. Huwag mong sabihing kulang pa ang $1 million para sa isang gaya mong galing sa hirap. Be realistic, Hija. My son needs a real family and clearly you are a defective vessel. Huminga ng malalim si Teresa, isang hiningang puno ng pait. Sa loob ng kanyang sinapupunan, may nararamdaman siyang kakaibang kurot, isang munting paalala ng buhay na 6 na linggo pa lamang niyang alam. Isang lihim na sana ay magiging pinakamagandang regalo para sa anibersaryo nila ni Tomas, ngunit ngayon ay naging kaisa-isang kalasag niya sa gitna ng digmaan. Tumingin siya sa tseke na nasa ibabaw ng mesa. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang baguhin ang buhay ng sinuman, ngunit para sa kanya ito ay simbolo lamang ng kung gaano siya kabilis itapon ng mga taong itinuring niyang pamilya. $1 million para sa 7 taon ng pagtitiis, ng pagsasabi ng "Opo, Mama" at ng paglunok ng lahat ng insulto para lamang mapanatili ang kapayapaan sa tahanan. Inabot ni Teresa ang ballpen. Ang bawat galaw niya ay tila nangyayari sa ilalim ng tubig, mabagal, mabigat, at puno ng pagdurusa. Habang ang dulo ng panulat ay dumidampi sa papel, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang pagkatao na gumuho. Wala siyang sinabi. Walang hiyaw ng galit, walang pagmamakaawa. Ang katahimikan niya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang pagsabog. Pagkatapos lumagda, tiningnan niya si Doña Teodora ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi na puno ng takot kundi ng isang malalim at malamig na kawalan. Tapos na tayo! Mahinang bulong ni Teresa, ang boses ay parang hangin na dumaan sa tuyong dahon. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang sa matigas na sahig ng ballroom ay tila 1 milyang layo mula sa impyernong kinalalagyan niya. Hindi niya pinansin ang mga titig ng mga tao. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng rosaryo sa kanyang bulsa at ang munting tibok sa kanyang sinapupunan na tila nagsasabing,
Huwag kang mag-alala, narito kami. Paglabas niya sa pintuan ng hotel, sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi at ang malungkot na liwanag ng mga bituin sa langit ng Maynila. Tumigil siya sa gilid ng kalsada mag-isa, bitbit ang isang bag at ang isang pusong durog na durog. Magkano nga ba ang tunay na halaga ng isang katapatan sa mundong ang tanging kinikilala ay ang kinang ng ginto at ang dulas ng kapangyarihan? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang sugat ng kahapon upang masiguro ang bukas ng kanyang mga anak na hindi pa man isinisilang kapikartad? Huwag kang iiyak, Teresa. Kapag umiyak ka, talo ka. Iyan ang tanging baon mo sa pag-alis sa impyernong iyon. Ang boses ni Susan, ang matandang tagapagsilbi na naging pangalawang ina ni Teresa sa loob ng 7 taon, ay puno ng pagmamalasakit habang tinutulungan siyang mag-impake sa isang maliit at madilim na silid sa labas ng mansyon. Dito sa tagong sulok na ito, malayo sa kinang ng mga kristal na baso at bango ng mga bulaklak sa ballroom, doon lamang nagawang huminga ng malalim ni Teresa. Dahan-dahang inilatag ni Teresa ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lumang maleta. Nararamdaman niya ang magaspang na tela nito, isang matinding paalala ng kanyang pinagmulan bago siya naging asawa ng isang Valdez. Sa loob ng 7 taon, sinubukan niyang maging karapat-dapat sa gintong hawla na iyon, ngunit sa huli ang tanging natira sa kanya ay ang $1,000,000 na tseke na tila nanunuya sa ibabaw ng kama. Nay Susan, paano po ang mga bata? Mahinang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, tila isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaaring maputol. 6 na linggo pa lang sila. Wala silang kasalanan, pero ngayon pa lang itinaboy na sila ng sarili nilang ama. Huminto si Susan sa pagtitiklop ng damit at tiningnan si Teresa ng may basang mga mata. Huwag mong alalahanin ang lalaking iyon, anak. Si Tomas ay isang anino lamang ng kanyang ina. Ang mahalaga ngayon ay ang iyong kaligtasan. May sapat kang pera, lumayo ka na sa Maynila. Magtago ka kung saan hindi ka nila maabot. Isang matinding kurot sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan ang nagpangiwi kay Teresa. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pilit niyang tinitiis ang hilab. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, malamig at malagkit. Sa gitna ng sakit, tanging ang muka ng kanyang kambal sa ultrasound na lihim niyang ipinagawa ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sila ang kanyang kayamanan, hindi ang pirasong papel na pinirmahan niya sa harap ng mga mapanghusgang mata. I have to go to Mexico, Nay Susan, bulong ni Teresa habang pinupunasan ang kanyang noo. Doon walang nakakaalam kung sino ako. Walang Valdez na kukuha sa mga anak ko. I'll use the money to build a small life. Simple lang, basta kasama ko sila. Kinuha ni Teresa ang kanyang lumang cellphone. Sa screen nakita niya ang sunod-sunod na missed calls mula sa kanyang kapatid na si Talitha. Si Talitha ang tanging kadugo na natitira sa kanya, ang kapatid na pinag-aral niya at binigyan ng lahat ng luho mula sa kanyang allowance bilang manugang ng mga Valdez. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresa, kahit papaano may isang tao pa siyang mapagkakatiwalaan. Eksaktong pagdampot niya sa telepono, muli itong umusal ng liwanag. Sinagot niya ito, umaasang makakarinig ng mga salitang magpapagaan sa kanyang kalooban. Ate Teresa, nasaan ka? Ang boses ni Talitha sa kabilang linya ay mabilis at tila hinihingal. May maririnig na ingay ng mga tao at tunog ng mga makina sa background, mga tunog na pamilyar sa mga lugar ng sugalan sa Pasay. Talitha, palis na ako. I signed the papers. Hati tayo sa pera gaya ng pangako ko sa iyo, basta tulungan mo akong makalabas ng bansa. Nang hindi nalalaman ni Tomas, mabilis na paliwanag ni Teresa ang kanyang puso, ay muling bumilis ang pintig dahil sa kaba at pag-asa. Natahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Ang katahimikang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Teresa. Naramdaman niya ang biglang pagtindig ng kanyang mga balahibo sa braso. Ate, sorry, ang pabulong na sagot ni Talitha. Ang boses nito ay basag, puno ng takot, ngunit may bahid ng isang desisyong hindi na mababawi. Sobrang laki ng utang ko dito sa kasino. Sabi nila papatayin nila ako kapag hindi ako nakabayad ngayong gabi. Tinawagan ako ni Doña Teodora. Ate, alam na nila. Alam na nila ang tungkol sa mga bata. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang cellphone sa kanyang kamay ay tila naging isang mainit na uling. Sa labas ng maliit na silid, narinig niya ang sunod-sunod na yabag ng mabibigat na sapatos sa semento papalapit sa kanilang kinalalagyan.
Ang tunog ng mga yabag na iyon ay hindi nagmamadali, tila isang mga ngaso na alam na wala nang kawala ang kanyang biktima. Anong ginawa mo, Talitha? Ang namamaos na tanong ni Teresa habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang kanina pa niya pinipigilan. Binigay ko sa kanila ang address mo, ate, at ang kopya ng ultrasound. I'm so sorry, ate. Kailangan ko ring mabuhay. Kasabay ng pagputol ng tawag ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa mukha ni Teresa at doon sa gitna ng anino nakatayo si Tomas. Wala na ang kanyang tuxedo, suot na niya ang isang itim na jacket at sa kanyang likod ay dalawang lalaking may malalaking katawan. Hindi ang galit ang nakita ni Teresa sa mga mata ng kanyang asawa, kundi ang isang nakakatakot na pag-aari. Akala mo ba hahayaan kitang itakas ang mga tagapagmana ko, Teresa? Ang malamig na tanong ni Tomas habang dahan-dahang humahakbang papasok. You're coming with us to Tagaytay. Doon mo hihintayin ang paglabas ng mga anak ko. At pagkatapos ay maaari ka nang mamatay kung gusto mo. Alan, hindi mo na kailangang lumaban, Teresa. Property ka na ng mga Valdez ngayon, pati ang mga batang iyan. From now on, you are nothing but a vault for our future. Ang mga salitang iyon ni Tomas ay tila bawat butil ng yelo na ibinuhos sa nagliliyab na sugat sa puso ni Teresa. Habang kinakaladkad siya ng dalawang lalaki, palabas ng maliit na silid ni Susan, ang mahigpit na hawak niya sa maliit na rosaryong pilus ay lalong humigpit hanggang sa bumaon ang mga butil nito sa kanyang palad. Isang oras lang ang nakalipas, ipinagdarasal niya pa ang kaligtasan ng pamilyang ito. Ngayon ang pamilyang iyon din ang siyang tanging nagnanais na ikulong siya sa isang buhay na walang kaluluwa. Isang marahas na paglapat ng pinto ng sasakyan ang naghiwalay sa kanya sa labas na mundo. Wala siyang narinig na tunog ng pagsara, kundi ang biglang pagkawala ng sariwang hangin, pinalitan ng amoy ng mamahaling leather at ang matapang na amoy ng sigarilyo ni Tomas. Sa labas ng bintana nakita niya si Nay Susan na nakaluhod sa semento, umiiyak at pilit na inaabot ang sasakyan, ngunit mabilis na humarurot ang itim na SUV patungo sa dilim ng kalsada. Tomas, mawa ka. Kapatid mo si Talita, bakit mo siya ginamit? Ang halos pabulong na tanong ni Teresa habang nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin. Business is business, Teresa, at ikaw ang pinakamahalagang investment namin ngayon. Sagot ni Tomas nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Abala ito sa pagpindot sa kanyang cellphone, tila may mahalagang transaksyong tinatapos. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman namin papatayin. My mother wants those twins healthy. Gagawin lang namin ang dapat para masigurong hindi ka makakatakas at sisirain ang pangalan ng pamilya. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat liko ng sasakyan ay tila nagpapalayo sa kanya sa huling pag-asa ng kalayaan. Tumingin siya sa kanyang sariling reflection sa bintana. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay namamaga, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagong apoy na nagsisimulang magningas. Hindi ito ang apoy ng galit na sumasabog, kundi ang apoy ng isang inang handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang mga anak. Nang magsimulang dumaan ang sasakyan sa paakyat na daan patungong Tagaytay, ang paligid ay unti-unting binalot ng makapal na sungmu. Ang malamig na hamog ay tila mga kamay na yumayakap sa sasakyan, dinadala sila sa isang lugar kung saan ang sigaw ay hindi naririnig at ang tulong ay hindi dumarating. Ang dating maganda at romantikong Tagaytay na pinapangarap niyang pasyalan kasama si Tomas ay naging isang madilim na piitan sa kanyang paningin. Tumigil ang sasakyan sa harap ng isang mataas na gate na gawa sa kinakalawang na bakal. Ang pagbukas nito ay lumikha ng isang mahabang tunog ng pag-inggit ng metal. Sa metal, isang tunog na nagpabatid kay Teresa na pumasok na siya sa kuta ng kaaway. Isang matandang rest house ang bumungad sa kanila, napapalibutan ng matatayog na puno ng pino na tila mga bantay sa gitna ng kadiliman. Bumaba ka na, utos ni Tomas habang binubuksan ang pinto. Sa pagtapak ni Teresa sa malamig na lupa, naramdaman niya ang matinding panginginig. Hindi dahil sa lamig ng hangin, kundi dahil sa isang aninong nakatayo sa veranda ng bahay. Isang lalaking nakasuot ng dekalidad na Amerikana, may hawak na mga dokumento, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Attorney Tristan Cruz, pakilala ni Tomas. He's here to make sure everything is legal. Isang pirma mo lang uli mamaya, Teresa,
at tinitiyak kong magiging komportable ang pananatili mo rito hanggang sa manganak ka. Tumingin si Teresa sa abogado. Sa gitna ng madilim na paligid ang mga mata ni Tristan ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon, ngunit may isang kislap doon na hindi maintindihan ni Teresa, isang kislap na tila humihingi ng tawad o di kaya'y nagbabala. Legal te mahinang tanong ni Teresa habang nakatitig kay Tristan. Legal bang ikulong ang isang tao dahil lang sa dala niyang buhay? Hindi sumagot si Tristan. Sa halip dahan-dahan niyang inayos ang kanyang salamin at tumingin sa malayo sa puting hamog na unti-unting lumalamon sa buong estate. Hanggang kailan kayang ikubli ng makapal na sungmu ang mga lihim na pilit ibinabaon sa lupa? At sa gitna ng mga taong ang turing sa kanya ay kasangkapan. Sino ang tunay na kaaway at sino ang maaaring maging huling sandigan? Magpasalamat ka na lang, Teresa. Kung hindi dahil sa mga batang iyan, baka sa kalsada ka na pinulot ng mga pulis bilang isang magnanakaw. Ang boses ni Tomas ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng madilim na silid sa Tagaytay. Nakatayo siya sa may pintuan, ang anino niya ay humahaba sa sahig na gawa sa lumang nara, tila isang halimaw na handang lamunin ang huling pag-asa ni Teresa. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang baso ng gatas. Ngunit ang paraan ng pag-abot niya rito ay hindi katulad ng isang mapagmahal na asawa, kundi ng isang tagapagbantay na nagpapakain sa isang mamahaling hayop. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang nanginginig na kamay upang tanggapin ang gatas. Ang kanyang bawat galaw ay maingat, tila natatakot na mabasag ang kanyang sariling pagkatao. Habang iniinom niya ang gatas, ang kanyang isip ay bumalik sa mga nakaraang buwan. Kung paano niya pinagpuyatan ang pagluluto ng paboritong ulam ni Tomas. Kung paano niya tiniis ang lahat ng sermon ni Doña Teodora para lamang mapanatili ang dangal ng pamilyang ito. Ngayon, ang lahat ng pagsisikap na iyon ay tinumbasan lamang ng isang malamig na kwarto at mga gwardyang nakabantay sa labas. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang dumidikit sa baso. Ang bawat lunok niya ay may kasamang pait na hindi kayang pawiin ng anumang asukal. Sa labas, ang sipol ng hangin sa mga puno ng pino ay tila isang malungkot na awit ng pakikiramay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi, binabasag lamang ng mahinang pag-ikot ng susi sa labas ng kanyang pinto. Wala siyang boses na mailabas. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Napahawak siya sa kanyang tiyan, naramdaman ang marahang pintig ng buhay sa loob, ang kaisa-isang dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang sumusuko sa dilim. Ang mga batang ito na hindi pa man isinisilang ay ginamit na bilang panakot at panalis sa kanyang leeg. Ubusin mo yan, dagdag ni Tomas, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Ayaw ni Mama na maging sakitin ang mga apo niya, at huwag mo nang tangkaing lumapit sa bintana. Ang suong mo sa labas ay hindi lang basta hamog, ito ang magiging pader mo mula ngayon. Sa pag-alis ni Tomas, ang tunog ng pag-lock ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang pinal na hatol na nag-iwan kay Teresa sa gitna ng kadiliman. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang makapal na puting hamog na bumabalot sa buong estate. Wala siyang makita kundi ang sarili niyang refleksyon sa salamin, isang babaeng kupas pagod at tila unti-unti nang naglalaho. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang maliit na tunog ng pagkaluskos sa ilalim ng pinto ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang piraso ng papel ang dahan-dahang isinilid mula sa labas. Sa kakarampot na liwanag ng buwan, nabasa ni Teresa ang ilang salitang nakasulat doon sa paraang tila nagmamadali. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Hindi lahat ng narito ay kaaway mo. Sino ang nag-abot ng papel na iyon? Si Tristan Cruz ba, ang abogadong may misteryosong tingin? O ang katulong na kanina pa nakatingin sa kanya ng may awa? Niyakap ni Teresa ang kanyang sarili habang ang malamig na hangin ng Tagaytay ay pilit na sumusuot sa mga siwang ng bintana. Ang kanyang puso ay punong-puno ng mga katanungang tila walang kasagutan. Hanggang kailan kayang ikubli ng mga Valdez ang kanilang mga kasalanan sa likod ng mararangyang pader at makapal na hamog? At sa gitna ng pagiging bilanggo, paano mahahanap ng isang ina ang lakas upang labanan ang mga taong may hawak ng kanyang tadhana? Huwag kang kumilos na parang biktima, Teresa. In the eyes of the law, you signed those papers. You agreed to be here, and you agreed to the terms of the Valdez family.
Ang boses ni Attorney Tristan Cruz ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa siwang ng bintana ng rest house. Nakatayo siya sa paanan ng kama ni Teresa, hawak ang isang makapal na folder. Ang kanyang salamin ay tila nagkukubli sa anumang emosyon na nais sumilay sa kanyang mga mata. Sa gilid ng pinto nakatayo ang isang bantay, nakikinig sa bawat salitang bibitawan ng abogado. Dahan-dahang umupo si Teresa, tinitiis ang kirot sa kanyang likod. Tiningnan niya si Tristan ng may halong puot at pagkadismaya. Terms ang ituring akong hayop na nakakulong habang hinihintay ang paglabas ng mga anak ko. Yan ba ang batas na pinoprotektahan mo, Attorney Cruz? Lumingon si Tristan sa bantay at mariing nagsalita. I need to discuss the medical provisions privately with the client. Standard procedure for confidential documents. Lumabas ka muna. Nag-alinlangan ang bantay ngunit nang makita ang awtoridad sa mga mata ni Tristan, dahan-dahan itong lumabas at isinara ang pinto. Ang marahas na paglapat ng kahoy ay nag-iwan sa kanilang dalawa sa isang tensyong nakabibingi. Agad na lumapit si Tristan kay Teresa. Nawala ang lamig sa kanyang mukha, pinalitan ng isang matinding pagmamadali. Binuksan niya ang folder ngunit sa halip ng mga dokumento ng korte inilabas niya ang isang maliit na bote ng gamot at isang piraso ng tinapay na nakabalot sa malinis na panyo. Take these. Prenatal vitamins ito, hindi yung mga gamot na ibinibigay ni Tomas. Bulong ni Tristan ang kanyang boses ay mabilis at mababa. Huwag mong itatapon ang mga ito. Kailangan mong magpalakas, Teresa. Kung gusto mong makalabas dito ng buhay kasama ang mga anak mo, kailangan mong magpanggap na sumusunod ka sa kanila. Napatitig si Teresa sa mga gamot. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi alam kung ito ay panibagong patibong o isang tunay na tulong. Bakit mo ito ginagawa, abogado ka ni Doña Teodora? Binabayaran ka nila para sirain ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tristan. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot ni Teresa, isang maliit na kilos ng pag-aalaga, na tila isang himala sa gitna ng kanyang pagdurusa. Hindi lahat ng narito ay tapat sa kanila, Teresa. Ang pamilyang Valdez, marami silang inutang na dugo sa nakaraan, at isa ako sa mga naniningil. Naramdaman ni Teresa ang panunumbalik ng init sa kanyang mga daliri. Sa bawat salita ni Tristan, tila may isang pader na unti-unting gumuguho. Ang Master of Law na kinatatakutan ng marami ay may dala palang sariling sugat. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang mukha ng lalaki. Hindi sumagot si Tristan ng direkta. Sa halip kinuha niya ang folder at tumayo nang muli siyang marinig ang yabag ng bantay pabalik sa pinto. I am just a lawyer doing his job, Mrs. Valdez. Just make sure you survive long enough to see the end of this empire. Sa pagbukas ng pinto, muling naging malamig ang anyo ni Tristan. Expect more papers tomorrow. Don't cause any more trouble. Naiwan si Teresa na hawak ang maliit na bote ng gamot. Nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang isip ay tila isang bagyong puno ng mga katanungan. Kung si Tristan ay may sariling agenda laban sa mga Valdez, nangangahulugan ba itong ligtas na siya? O isa lamang siyang munting kuneho na napasok sa gitna ng labanan ng dalawang malalaking lobo? Isang kaisipan ang naiwan sa kanyang gunita, ang paraan ng pagtingin ni Tristan sa retrato ni Doña Teodora sa dingding. Hindi ito tingin ng isang empleyado. Ito ay tingin ng isang taong naghihintay ng tamang oras upang maningil ng isang utang na hindi kayang bayaran ng kahit $1,000,000. Sa mundong ito, Teresa, ang katarungan ay hindi ibinibigay. Ito ay kinukuha mula sa mga kamay na pumatay sa iyong dangal. Ang mga salitang iyon ni Attorney Tristan Cruz ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng nagyayalong gabi sa Tagaytay. Nakaupo si Teresa sa gilid ng kama, pinagmamasdan ang lalaking abala sa pag-aayos ng ilang dokumento sa ilalim ng maliit na lampara. Ang liwanag ay nagbibigay ng matatalas na anino sa mukha ni Tristan, binibigyang diin ang pait na tila matagal nang nakabaon sa kanyang pagkatao. Sa mga sandaling iyon, ang tanging maririnig ay ang marahang pagaspas ng hangin sa mga kurtina at ang mahinang pag-usad ng bolpen sa papel. Walang ingay ng paligid kundi ang malalim na katahimikan ng isang mansyong puno ng mga lihim. Naramdaman ni Teresa ang bigat ng kanyang dibdib, isang halo ng takot at isang kakaibang uri ng pag-asa na hindi niya akalaing mararamdaman pa niya uli. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Mahinang tanong ni Teresa.
Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bulong na dumaan sa hangin. Isang linggo lang ang nakalipas, ikaw ang kumuha ng pirma ko para palayasin ako sa sarili kong buhay. Ngayon binibigyan mo ako ng bitamina at pag-asa. Alin ba sa mga ito ang totoo, Attorney Cruz? Huminto si Tristan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen at tumingin kay Teresa. Sa unang pagkakataon, nakita ni Teresa ang isang bitak sa kanyang profesional na baluti. Ang kanyang mga mata ay hindi na malamig na parang bato. Sila ay puno ng isang luma at nanunuyot na hapdi. Alam mo ba ang pakiramdam ng itapon na parang basura ng sarili mong ama? Ang tanong ni Tristan, ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng puot. Ang pamilyang Valdez, akala nila ay sila ang may-ari ng tadhana ng lahat. Ang nanay ko si Maria ay isa ring tagapagsilbi sa mansyong ito, katulad ni Nay Susan. Pero higit pa doon ang ibinigay niya. Ibinigay niya ang kanyang puso sa matandang Valdez at ang tanging nakuha niya ay ang pagtatakwil nang malamang buntis siya sa akin. Naramdaman ni Teresa ang pagkirot ng kanyang sariling puso. Ang kwentong naririnig niya ay tila isang salamin ng sarili niyang karanasan. Ang pagiging biktima ng isang pamilyang ang turing sa tao ay gamit lamang. Ako ang anak na ayaw nilang kilalanin, Teresa, pagpapatuloy ni Tristan, habang ang kanyang mga daliri ay mariing nakakapit sa gilid ng mesa. Pinalaki ako ng nanay ko sa hirap, habang ang mga Valdez ay nagpapakasasa sa yaman. Namatay siya na ang huling hiling ay makita ang lalaking nangako sa kanya ng langit. Pero hindi siya pinuntahan. Ni isang sentimo walang ibinigay si Doña Teodora, kundi ang utos na palayasin kami sa Maynila. Dahan-dahang tumayo si Tristan at lumapit sa bintana, nakatanaw sa makapal na sungmu na tila lumalamon sa buong mundo. Nag-aral ako, nagpakapuyat at naging abogado para lamang sa isang layunin, ang bumalik dito at wasakin ang lahat ng ipinagmamalaki ni Doña Teodora. At ikaw, Teresa, ikaw ang susi na hinihintay ko. Lumapit si Teresa sa kanya, hindi pinapansin ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang init ng katawan ni Tristan, isang init na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Gagamitin mo rin ba ako gaya ng ginagawa nila? Ang tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa abogado. Bumuntong hinala si Tristan. Inabot niya ang kamay ni Teresa, isang hawak na maingat at tila humihingi ng permiso. Sa simula, oo, yun ang plano ko. Pero nang makita ko ang paraan ng pagprotekta mo sa mga anak mo sa harap ng pagpahiya sa iyo sa hotel, may nagbago. Hindi ka lang basta alas sa baraha ko, Teresa. Ikaw ang taong kailangang iligtas mula sa kapalarang kinitil sa nanay ko. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng tunog ng mabibigat na yabag sa labas ng pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos sa kahoy ay tila isang paalala na ang oras ay hindi panig sa kanila. Kailangang lumabas na ako. Mabilis na bulong ni Tristan, muling isinuot ang kanyang profesional na maskara. Huwag mong kalimutan ang mga bitamina. At Teresa, may nalaman ako sa file ni Doña Teodora. Hindi lang ang mga anak mo ang gusto niyang makuha. May plano silang ipadeklarang wala ka sa katinuan pagkatapos mong manganak. Gusto nilang mawala ka ng tuluyan, legal at pisikal. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang katotohanan ay mas malupit pa sa kanyang inaakala. Habang ang pinto ay dahan-dahang sumasara at iniwan siyang muli sa kadiliman, isang dokumento ang naiwan ni Tristan sa ibabaw ng mesa. Isang papel na may tatak ng isang psychiatric hospital, hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang hindi siya tuluyang mabura sa mundo, at sa oras na ang lahat ay tumalikod sa kanya. Sapat na ba ang isang alyansang nabuo sa gitna ng puot at paghihiganti upang maligtas ang buhay ng mga hindi pa isinisilang kakak? Kainin mo ito, Teresa. Masustansya ito para sa mga apo ko. Huwag mong hintayin na ako pa ang magsubo sa iyo dahil baka hindi mo magustuhan ang paraan ng pag-aalaga ko. Ang boses ni Doña Teodora ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing pait ng lason. Nakatayo siya sa gilid ng kama ni Teresa, habang ang sikat ng araw sa Tagaytay ay pilit na sumisilip sa makapal na kortina. Ang liwanag ay tumatama sa kanyang mga alahas, lumilikha ng mga nakasisilaw na kislap na tila nanunuya sa madilim na kalagayan ni Teresa. Sa kanyang kamay ay isang pilak na tray na may lamang mangkok ng lugaw at dalawang hindi kilalang tableta na kulay asul. Dahan-dahang umupo si Teresa, ang kanyang likod
ay tila may mga karayom na nakabaon sa bawat galaw. Ang amoy ng lugaw ay humahalo sa amoy ng mga gamot sa silid, lumilikha ng isang nakaliliyong samyo na nagpapasakit sa kanyang sikmura. Tumingin siya sa mga tabletang asul ang mga bitamina na ayon kay Tristan ay ang magpapahina sa kanyang isip. Busog pa po ako, Mama. Mahinang sagot ni Teresa, pilit na pinapatatag ang kanyang boses sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng kumot. Isang matunog na pagbagsak ng kutsara sa mangkok ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng metal sa porselana ay umalingaw-ngaw sa buong silid tila isang babala. Lumapit si Doña Teodora at hinawakan ang panga ni Teresa ng mahigpit. Nararamdaman ni Teresa ang mahahaba at matatalim na kuko ng matanda na bumaon sa kanyang balat. "Huwag mo akong hamunin, Teresa." Bulong ni Teodora, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Alam nating dalawa na hindi ka maayos. Ang pagpirma mo sa tseke, ang pagtatangka mong itakas ang mga anak ni Tomas. Lahat ng iyan ay senyales ng isang mabuhay na pag-iisip. Pinoprotektahan lang kita. Pagkatapos mong manganak, dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan ka makakapagpahinga ng matagal. Isang tahimik na pasilidad para sa mga tulad mong espesyal." Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang gaslighting ni Teodora ay tila isang dahan-dahang paglubog sa kumunoy. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing hindi siya baliw, ngunit alam niyang iyon ang bitag na hinihintay ng matanda. Kapag nagwala siya, mas magiging totoo ang mga akusasyon nito. "Bakit niyo po ito ginagawa?" Ang namamaos na tanong ni Teresa, ang isang luha, ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. "Naging tapat ako sa inyo, minahal ko si Tomas." Isang malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teodora, isang tawang walang kagalakan. "Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina, Teresa. Ang kailangan ng pamilyang Valdez ay dugo at pamana. At sa kasamaang palad, ikaw lang ang may kakayahang magbigay niyon ngayon. Pero pagkatapos, wala ka ng gamit sa amin. You are just a broken vessel, Hija." At ang mga sirang gamit ay itinatapon. Binitawan ni Teodora ang kanyang panga at itinulak ang tray sa kandungan ni Teresa. "Inumin mo ang gamot, ngayon din." Kinuha ni Teresa ang baso ng tubig at ang mga asul na tableta. Sa isang mabilis na galaw, itinago niya ang mga ito sa ilalim ng kanyang dila habang nagpapanggap na lumunok. Pagkatapos ipinakita niya ang walang lamang baso kay Teodora. "Good girl," nakanggising sabi ng matanda, habang hinahaplos ang buhok ni Teresa, isang haplos na tila isang ahas na gumagapang sa kanyang anit. "Matulog ka na. Marami pa tayong gagawing preparasyon para sa iyong paglipat." Nang makaalis si Teodora at marinig ang muling pag-lock ng pinto, agad na idinura ni Teresa ang mga tableta sa isang panyo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis, tila gustong tumakas sa kanyang tadyang. Ngunit sa gitna ng kanyang panginginig, may isang bagong uri ng determinasyon ang nabuo. Hindi na siya ang Teresa na laging sumusunod. Siya na ang Teresa na natutong mandaya upang mabuhay. Ngunit ang kanyang panandaliang tagumpay ay napalitan ng kaba nang mapansin niya ang isang maliit na folder na naiwan ni Teodora sa ibabaw ng side table. Dahan-dahan niya itong binuksan. Doon nakita niya ang isang dokumentong may litrato niya, isang commitment order sa isang mental institution, at ang petsa ng kanyang paglipat ay itinakda sa araw mismo ng panganganak niya sa pamamagitan ng sapilitang cesarean section. Gaano kalalim ang hukay na hinahanda ng mga Valdez para sa kanya? At sapat ba ang pagpapanggap niya kung ang mismong kamatayan na ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kanyang pagbubuntis? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagiging isang ina ay ang malaman na sa mata ng mundo, ang iyong mga anak ay ituturing na bunga ng isang baliw na babae. Ang katotohanang iyon ay tila isang malupit na sumpa na paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Teresa habang nakatitig siya sa dokumentong naiwan ni Doña Teodora. Ang kanyang mga daliri na dati ay mahusay sa pagtugtog ng piano at pagluluto ng mararangyang pagkain ay nanginginig na ngayon habang hinahawakan ang papel na nagtatakda ng kanyang katapusan. Sa loob ng silid na ito sa Tagaytay, ang bawat segundo ay tila isang dahan-dahang pagpatak ng lason sa kanyang sistema. Naalala niya ang gabi bago ang piging sa hotel. Noon pinangarap niya ang sandaling sasabihin niya kay Tomas ang tungkol sa kambal. Inisip niya ang isang yakap, ang isang luhang puno ng kagalakan, at ang pangako ng isang bagong simula. Ngunit ang yakap na iyon ay napalitan ng mga rehas ng mansyong ito
at ang luha ng kagalakan ay naging dugo sa kanyang sugatang puso. Hindi sila makukuha sa akin. Hindi kailanman bulong ni Teresa sa kanyang sarili ang kanyang boses ay puno ng isang determinasyong tila bakal na pinanday sa apoy. Isang dahan-dahang pagpihit ng susi sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Agad niyang isinilid ang psychiatric documents sa ilalim ng kutsyon at kinuha ang panyo na may laman ng mga asul na tabletang idinura niya kanina. Sa isang mabilis na galaw, itinago niya ang mga ito sa loob ng isang butas sa dingding na natatakpan ng wallpaper. Bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Ang kanyang anyo ay tila mas pagod kaysa dati, ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang buhok ay bahagyang gulo. Nang masigurong nakaalis na ang bantay sa pasilyo, agad siyang lumapit kay Teresa. May masamang balita ako. Mabilis na simula ni Tristan, ang kanyang boses ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan. Minamadali ni na Tomas ang kasal. Sa susunod na linggo na ang petsa. At pagkatapos niyon, balak ni Doña Teodora na dalhin ka na sa Maynila upang doon ka i-confine hanggang sa operahan ka. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagtigil ng kanyang paghinga. Susunod na linggo, pero 7 buwan pa lang ang tiyan ko, Tristan. Delikado para sa mga bata. Wala silang pakialam sa panganib, Teresa. Ang mahalaga sa kanila ay ang makuha ang tiwala ng bangko ni Trisha sa lalong madaling panahon. Sagot ni Tristan habang tinitingnan ang paligid. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Nakakakuha na ako ng radyo, nakatago ito sa labas ng bintana mo sa ilalim ng pasamano. Gamitin mo yan para makinig sa balita at makipag-ugnayan sa akin kung sakaling ilipat ka nila nang hindi ko alam. Tristan, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Maaari kang mawalan ng lisensya o higit pa, mahinang tanong ni Teresa. Tumingin si Tristan sa malayo sa puting hamog na tila hindi na uubos. Dahil sa bawat sandaling nakikita kitang lumalaban, nakikita ko ang nanay ko. At sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang manalo ang mga Valdez. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay naputol nang marinig ang tunog ng isang sasakyang pumarada sa labas ng rest house. Ang tunog ng mga gulong sa graba ay tila isang hudyat ng bagong panganib. Sumilip si Tristan sa bintana at nanigas ang kanyang katawan. Narito si Tomas at kasama niya si Trisha. Bulong ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Kailangang lumabas na ako, magpanggap kang tulog. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na gising ka. Mabilis na lumabas si Tristan. Ilang sandali pa narinig ni Teresa ang tunog ng sapatos sa kahoy papalapit sa kanyang silid. Hindi ito ang mabigat na yabag ni Tomas, kundi ang matatalas na tunog ng high heels, isang tunog na puno ng kapalaluan at puot. Bumukas ang pinto ng walang katok. Ang amoy ng isang matapang at mamahaling pabango ay agad na lumamon sa hangin ng silid. Naramdaman ni Teresa ang presensya ng isang tao sa gilid ng kanyang kama. Kaya mo palang matulog ng mahimbing pagkatapos mong sirain ang buhay namin. Ang tinig ni Trisha ay tila isang lason na ibinulong sa kanyang pandinig. Huwag kang mag-alala, Teresa. Pagkatapos kong makuha ang posisyon mo, ako na ang mag-aalaga sa mga anak mo. At tinitiyak ko sa iyo, hinding-hindi nila malalaman na ikaw ang tunay nilang ina. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding pagnanais na bumangon at saktan ang babaeng nasa harap niya, ngunit pinanatili niyang pikit ang kanyang mga mata, habang ang kanyang puso ay tila gustong sumabog. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang pagbukas ng cabinet kung saan nakatago ang kanyang mga gamit. Ano itong nakatago rito? Tanong ni Trisha sa kanyang sarili. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Teresa. Ang radyo o ang psychiatric documents, alinman sa dalawang iyon, ang matuklasan ni Trisha ay mangangahulugan ng kanyang katapusan. Ang ganda naman ng rosaryong ito, masyadong banal para sa isang gaya mong sinungaling at desperada. Ang boses ni Trisha ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa katahimikan ng silid. Nakapikit pa rin si Teresa, pinipigilan ang bawat panginginig ng kanyang mga pilik mata, habang nararamdaman ang presensya ng babaeng umagaw sa kanyang asawa. Narinig niya ang kalansing ng mga butil ng rosaryo, ang rosaryong balak sana niyang ibigay kay Doña Teodora, habang nilalaro ito ni Trisha sa kanyang mga daliri. Isang marahas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang umalingaw-ngaw nang ibalibag ni Trisha ang rosaryo sa sahig. Ang mga butil nito ay nagkalat tila mga luha ng kristal na nawalan ng halaga. Wake up, Teresa. I know you're not sleeping. Huwag kang mag-inarte dahil walang audience dito. Dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya
ay ang mapang-uyam na mukha ni Trisha suot ang isang mamahaling silk dress na tila nagmamayabang sa kanyang katayuan. Sa mga sandaling iyon, isang matinding kirot ang biglang gumuhit mula sa balakang ni Teresa patungo sa kanyang puson. Isang malamig na pawis ang agad na namuo sa kanyang noo. Trisha, lumabas ka. Ang namamaos na utos ni Teresa habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kumot. At bakit ako lalakad? This house will be mine soon. Pati ang asawa mo at ang mga anak na yan, nakangising sagot ni Trisha habang dahan-dahang hinahaplos ang sarili niyang tiyan. Alam mo ang swerte mo rin. Gagamitin namin ang mga bata para makuha ang pera ng pamilya ko at ikaw, you'll be rotting in a mental cell forgotten by everyone. Isang mas matinding hilab ang muling humagupit kay Teresa. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong tila dumadaloy sa kanyang hita. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay naging kasing puti ng mga pader ng silid. Ang bawat hininga niya ay naging maikli at puno ng pagdurusa. Tristan, ang tanging pangalan na nausal ni Teresa sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin. Anong Tristan, bakit mo tinatawag ang abogado? Tanong ni Trisha ang kanyang boses ay may halong pagduda. Ngunit nang makita niya ang pamumutla ni Teresa at ang panginginig ng mga kamay nito, isang malupit na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa halip na humingi ng tulong, umatras siya at dahan-dahang isinara ang kurtina upang lalong dumilim ang silid. Go ahead, Teresa. Bleed out. Mas mabuti nga kung mawala na kayo ng mga anak mo ngayon pa lang para wala na kaming problema. Malamig na sabi ni Trisha habang dahan-dahang lumalabas ng pinto, tila walang nakitang naghihingalo. Sa gitna ng kadiliman at matinding sakit na ramdaman ni Teresa, ang pagkawala ng kanyang lakas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalam. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay narinig niya, ang marahas na pagbukas ng pinto, isang tunog ng pagtama ng kahoy sa pader na yumanig sa buong silid. Teresa, ang boses ni Tristan, ay puno ng takot at awtoridad. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Teresa, hindi pinansin ang pagkakaayos ng kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na pisngi ng babae. Teresa, tumingin ka sa akin, manatili kang gising. Sa labas ng pinto, naririnig ang nagmamadaling yabag ni Tomas. Anong nangyayari dito, Tristan? Bakit ka nandyan? Tumayo si Tristan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot na matagal na niyang kinukubli. Hinablot niya ang kwelyo ni Tomas at isinandal ito sa pader. Ang tunog ng pagkakadiit ng katawan ni Tomas sa semento ay naging hudyat ng pagtatapos ng pagtitimpi ni Tristan. Kapag may nangyari sa mag-ina mo, Tomas, sisiguraduhin kung sa kulungan ang tuloy mo bago pa man sumikat ang araw bukas. Ang sigaw ni Tristan, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumawag ka ng ambulansya. Ngayon din, hanggang saan ang kayang itagal ng isang katawang pagod na sa sakit? At sa muling pagdilat ni Teresa, matatagpuan pa ba niya ang kanyang mga anak o ang tanging sasalubong sa kanya ay ang katahimikan ng isang nawalang pangarap na pasyarelha? Huwag kang mamatay hanggat hindi mo nakikita ang pagguho ng kahariang ito, Teresa. Dahil kapag sumuko ka, wala nang matitira sa mga anak mo kundi ang pangalan ng mga taong pumatay sa atin. Ang bulong na iyon ni Tristan ay tila isang angkla na humahatak kay Teresa, pabalik mula sa madilim na kailaliman ng kawalan. Sa gitna ng kanyang panlalabo ng paningin, nakita niya ang mukha ng abogado, isang mukhang puno ng lamat, tila isang rebultong unti-unting nadudurog sa ilalim ng bigat ng lihim na puot. Ang hapdi sa kanyang puson ay nananatili, ngunit ang init ng kamay ni Tristan ay nagbibigay ng kakaibang antas ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ni Tomas. Sa labas ng silid, ang ingay ng pagtatalo ni na Tomas at Trisha ay tila isang malupit na musika na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng mga boses na nag-aagawan sa katwiran ay naging hudyat ng muling pagdating ni Doña Teodora. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig na nara ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa bawat kasinungalingan ng pamilyang Valdez. Ano itong kaguluhang naririnig ko, Tristan? Bakit ka narito sa kwarto ng aking manugang sa ganitong oras? Ang boses ni Teodora ay puno ng awtoridad, tila isang reyna na nagtatanong sa isang taksil na kawal. Dahan-dahang tumayo si Tristan, muling isinuot ang kanyang malamig na baluti. May emergency, Doña Teodora, nagdurugo ang pasyente, at kung hindi tayo tatawag ng doktor ngayon, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ninyong makuha. Tumingin si Teodora kay Teresa, na tila isang bagay na nasira at kailangang ayusin. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata kundi ang takot na mawala ang mga asset na dala-dala nito.
Tomas, tawagan mo si Dr. Larrazabal. Sabihin mo sa kanya na dalhin ang lahat ng kagamitan dito. Walang sino mang lalabas ng bahay na ito. Ang seryosong kondisyon ni Teresa ay dapat manatili sa loob ng 4 na sulok na ito. Sa kabilang panig ng silid nakatayo si Trisha, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang pinagmamasdan ang atensyong nakukuha ni Teresa. Ang selos ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Lumapit siya kay Tomas at bumulong sapat na upang marinig ng lahat. Bakit kailangan pang gumastos para sa kanya? Kung mawawala ang mga batang yan, mayroon pa naman tayong dinadala. Di ba, Tomas? Ang tanong ni Trisha, ang kanyang boses ay puno ng pait at kawalan ng hiya. Hindi nakasagot si Tomas. Nakatitig lang siya sa duguang damit ni Teresa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang huling piraso ng kanyang pagkalalaki ay tila tuluyan nang naglaho sa ilalim ng utos ng kanyang ina at ang panunumbat ng kanyang budhi. Nang dumating ang doktor at pinalabas ang lahat na iwan si Tristan sa pasilyo kasama sina Tomas at Trisha. Ang tensyon ay tila isang kuryenteng bumabalot sa hangin. Sa gitna ng katahimikan, isang katulong ang lumapit kay Trisha at nag-abot ng isang itim na sobre. "Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate. Para daw po sa inyo," mahinang sabi ng katulong bago mabilis na umalis. Binuksan ni Trisha ang sobre ng may pag-aalinlangan. Habang binabasa ang nilalaman nito, ang kanyang mukha ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang liham ay nalaglag sa sahig. Mabilis na pinulot ni Tristan ang papel bago pa man ito makuha ni Tomas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi nang mabasa ang nakasulat. "Huwag mong kalimutan na ang dugo ng Trooper ay hindi kailanman magiging dugo ng isang Valdez. Magkano ang halaga ng iyong pananahimik?" Tumingin si Tristan kay Trisha, ang kanyang mga mata ay tila isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. "Mukhang marami ka ring lihim na itinatago sa ilalim ng iyong mamahaling gown, Trisha." Hanggang kailan kayang panindigan ni Trisha ang kanyang kasinungalingan sa gitna ng nagbabadyang pagbagsak? At sino ang misteryosong nagpadala ng liham na maaaring maging huling pako sa kabaong ng pamilyang Valdez? Dapim Mesent, isalba niyo ang mga bata kahit huwag na ang ina. Mas mahalaga ang tagapagmana kaysa sa isang babaeng wala na ring katinuan. Ang mga salitang iyon ni Doña Teodora na narinig ni Teresa mula sa siwang ng pinto ay tila isang malamig na kutsilyong itinanim sa kanyang puso. Nakahiga siya sa kama, namumutla at nanghihina, habang ang bawat hininga ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. Sa gitna ng sakit ng kanyang katawan, mas matindi ang hapdi ng katotohanan sa mata ng pamilyang Valdez. Siya ay isa lamang lalagyan na maaari ng itapon kapag nakuha na ang laman. Isang dahan-dahang pagpihit ng kandado ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Susan, ang tapat na katulong na may dalang planggana ng mainit na tubig. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa pag-iyak, ngunit may isang uri ng determinasyon sa kanyang mga kilos. Lumapit siya kay Teresa at hinawakan ang malamig na kamay nito. "Anak, kailangan na nating umalis dito." Bulong ni Susan, ang boses ay nanginginig sa kaba. Nakahanda na si Attorney Tristan sa labas. "Gagamitin natin ang makapal na hamog bilang tabing. Kapag hindi tayo kumilos ngayon, baka hindi mo na masilayan ang sikat ng araw bukas." Pilit na bumangon si Teresa, tinitiis ang matinding kirot sa kanyang puson. Naramdaman niya ang marahang sipa ng kanyang kambal sa loob ng sinapupunan, tila nagbibigay sa kanya ng huling lakas na kailangan niya upang lumaban. "Nay Susan, paano po kayo? Mapapahamak kayo kapag nalaman nilang tinulungan niyo ako. Huwag mo na akong alalahanin, Teresa. Matanda na ako. Ang mahalaga ay ang kinabukasan ng mga apo ko." Sagot ni Susan habang tinatakpan si Teresa ng isang makapal at itim na balabal. Dahan-dahan silang lumabas ng silid, tinatahak ang madilim na pasilyo ng rest house. Ang bawat yabag ng kanilang mga paa sa sahig na nara ay tila isang kulog sa pandinig ni Teresa. Bawat tunog ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Nang makarating sila sa likurang bahagi ng mansyon, sinalubong sila ng malamig na simoy ng hangin ng Tagaytay at ang amoy ng basang lupa. Sa gitna ng makapal na sungmu, isang anino ang lumitaw. Si Tristan. Agad siyang lumapit at walang sabi-sabing binuhat si Teresa sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Teresa ang matitigas na kalamnan ng braso ni Tristan at ang mabilis na paghinga nito sa kanyang leeg. "Kapit ka lang, Teresa. Malapit na tayo sa sasakyan."
Bulong ni Tristan ang kanyang boses ay puno ng proteksyon at pangako. Isang marahas na tunog ng pagbukas ng gate ang umalingaw-ngaw sa buong estate. Ang tunog ng metal na tumatama sa pader ay naging hudyat na may nakapansin sa kanilang pagtakas. Biglang bumukas ang mga floodlight ng mansyon ng kanilang mga puting liwanag, ay tila mga daliring humahabol sa kanila sa gitna ng kadiliman. Nandyan sila, huwag niyo silang hayaang makalabas. Ang sigaw ni Tomas mula sa veranda, ang kanyang boses ay puno ng galit at takot na mawala ang kanyang huling alas. Mabilis na isinakay ni Tristan si Teresa sa loob ng isang lumang SUV na nakatago sa ilalim ng mga puno. Sa sandaling umandar ang makina, ang tunog ng pag-arangkada ng sasakyan sa graba ay tila isang hiyaw ng kalayaan. Ngunit habang papasok sila sa pangunahing kalsada, nakita ni Teresa sa side mirror ang dalawang iba pang sasakyan na mabilis na sumusunod sa kanila. Ang kanilang mga headlight ay tila mga mata ng halimaw sa gitna ng hamog. Tristan, hinahabol nila tayo. Sigaw ni Teresa habang napapahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa tindi ng kaba. Magtiwala ka sa akin, Teresa. Hinding-hindi kita bibitawan, sagot ni Tristan habang lalong ibinabaon ang paa sa accelerator. Sa gitna ng mabilis na takbo at madilim na kalsada ng Tagaytay, isang matinding liwanag mula sa paparating na sasakyan sa kabilang direksyon ang bumulag sa kanila. Isang malakas na pag-ikot ng manibela ang ginawa ni Tristan upang umiwas, ngunit ang sasakyan ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa madulas na daan. Hanggang saan ang kayang itaya ni Tristan upang iligtas ang babaeng naging simbolo ng kanyang sariling paghihiganti. At sa gitna ng mabilis na habulan, sapat na ba ang pag-ibig na nagsisimulang sumibol upang malampasan ang kamatayan na nakabuntot sa kanila? Kapit ka lang, Teresa. Hindi kita pababayaan, hinding-hindi. Ang hiyaw ni Tristan ay tila isang angkla na pilit humahablot sa katinuan ni Teresa habang ang sasakyan ay nagsisimulang sumayaw sa madulas na aspalto ng Tagaytay. Sa labas ng bintana, ang mundo ay naging isang malabong timpla ng puting hamog at matatalas na liwanag mula sa mga headlight ng kanilang mga mangingisda. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagtagilid ng kanyang katawan. Ang kanyang balikat ay bumangga sa matigas na pinto, ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakulong sa kanyang tiyan, ang kanyang kaisa-isang kuta. Isang matinding pag-ikot ng manibela ang ginawa ni Tristan. Ang tunog ng pagkiskis ng goma sa basang semento ay tila isang hiyaw ng naghihingalong bakal sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ang sasakyan ay huminto ng bahagya, sapat na upang makita ni Teresa ang gilid ng bangin na ilang pulgada na lamang ang layo. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang mapait na lason. Sa lugar na ito, sila unang nagpalitan ng mahal kita ni Tomas noong bago pa lang silang mag-asawa, at sa lugar na ito rin siya balak ibaon ng pamilyang Valdez. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang mabilis at hinihingal na paghinga ni Teresa at Tristan. Ang amoy ng mainit na goma at ang lamig ng aircon ay humahalo sa amoy ng takot na tila dumidikit sa kanilang balat. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang paningin at nakita ang mga mata ni Tristan sa rearview mirror, puno ng determinasyon, ngunit may bahid ng isang pangambang. Ngayon lang niya nakita sa mukha ng abogado. Teresa, ayos ka lang ba? May masakit ba sa iyo? Ang tanong ni Tristan, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala habang mabilis niyang inililipat ang gear upang muling umabante. Ang mga bata, Tristan, kailangan nating makalayo. Ang tanging nausal ni Teresa. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin, marupok at halos hindi marinig. Lalayo tayo. Pangako yan, sagot ni Tristan bago muling ibinaon ang paa sa accelerator. Iniiwan ang mga sasakyan ng mga Valdez na pansamantalang naantala dahil sa makapal na sungmu. Matapos ang ilang oras na pagbaybay sa mga tago at madidilim na kalsada patungong Maynila, narating nila ang isang maliit at lumang apartment sa Binondo. Malayo ito sa karangyaan ng Tagaytay, malayo sa mga mata ni Doña Teodora. Habang inaalalayan ni Tristan si Teresa, papasok sa loob, naramdaman ng babae ang bigat ng kanyang bawat hakbang. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit, ngunit ang kanyang isip ay nagsisimula ng magliwanag. Sa loob ng maliit na sala sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang bumbilya, kumuha si Tristan ng isang panyo at binasa ito ng tubig. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mga bahid ng putik at dugo sa pisngi ni Teresa. Ang bawat haplos niya ay maingat, tila natatakot na mabasag ang babaeng nasa harap niya.
Bakit ka bumalik para sa akin, Tristan? Tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa abogado. Maaari kang mamuhay ng tahimik. May pera ka, may pangalan. Bakit mo itinataya ang lahat para sa isang babaeng winasak na ng pamilya mo? Dahil sa loob ng maraming taon, nabuhay ako para sa paghihiganti, Teresa. Akala ko ang pagpapabagsak sa kanila ang magpapatahimik sa kaluluwa ng nanay ko. Bulong ni Tristan, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Pero nang makita kita sa Tagaytay, nang makita ko kung paano mo tinitiis ang lahat para sa mga anak mo, na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapakita sa kanila ng puot, kundi ang pagligtas sa kung ano ang totoo at mabuti. Ikaw at ang mga anak mo, kayo ang tanging totoo sa mundong ito. Naramdaman ni Teresa ang isang mainit na daloy ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang pader na itinayo niya laban sa mundo ay tila unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Sa gitna ng binondo sa ilalim ng tumatagas na bubong, nakahanap siya ng isang uri ng proteksyon na hindi kailanman naibigay ng mga Valdez. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay nabasag ng tumunog ang cellphone ni Tristan. Isang text message mula sa kanyang source sa loob ng mansion. Tristan, may problema, bulong ni Tristan habang binabasa ang screen. Si Talitha, kinuha siya ni Doña Teodora. Ginagamit nila ang kapatid mo para palabasin ka. Sabi nila kapag hindi ka bumalik sa kanila sa loob ng 24 na oras, isusuko nila si Talitha sa mga pulis. Dahil sa mga kasong pagnanakaw at ilegal na sugal na sila rin naman ang nag-frame up. Nanigas ang buong pagkatao ni Teresa. Ang pagmamahal niya sa kapatid ay muling naging isang tanikala na humihila sa kanya pabalik sa impyerno. Hanggang kailan kayang magsakripisyo ni Teresa para sa isang kapatid na minsan na siyang ipinagpalit sa pera? At sa gitna ng bagong patibong ni Doña Teodora, pipiliin ba niya ang kanyang kalayaan? O ang buhay ng tanging kadugo na natitira sa kanya? Huwag mong itaya ang buhay mo para sa isang taong tinapon ka na sa apoy, Teresa. Ang pagmamahal sa pamilya ay may hangganan, lalo na kung ang pamilyang iyon ang humuhukay ng sarili mong libingan. Ang boses ni Tristan ay puno ng pait habang pinapanood niya si Teresa na pilit na tumatayo sa gitna ng maliit na sala sa binondo. Ang liwanag mula sa bintana ay nagpapakita ng mga lamat sa pader, tila sumasalamin sa basag na pagkatao ni Teresa. Sa labas, ang ingay ng mga sasakyan at sigaw ng mga tindero ay naging isang malabong ugong malayo sa marangyang katahimikan na nakasanayan niya sa piling ng mga Valdez. Mahigpit na hinawakan ni Teresa ang sandalan ng luma at kupas na silya. Naramdaman niya ang isang matinding sipa mula sa kanyang sinapupunan, isang marahas na paalala na hindi na lang siya ang nakataya rito. Naisusan si Talitha, siya na lang ang natitira sa akin. Kahit na ipinagpalit niya ako sa pera, hindi ko kayang mabuhay na alam kong siya ang nagbabayad sa mga kasalanan ko. Hindi mo kasalanan ang pagiging sakim nila, Teresa. Ang giit ni Tristan, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito ang gusto ni Doña Teodora, ang makita kang lumuhod uli, ang makita kang sumuko. Kapag bumalik ka doon bilang biktima, hinding-hindi ka na makakalabas ng buhay. Hindi ako babalik bilang biktima, Tristan. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang bagong hasang kutsilyo. Babalik ako bilang kanilang katapusan. Gamitin natin ang ebidensyang nakuha mo. Ang recording ni Doña Teodora, ang medical report ng Super ni Trisha. Ibagsak natin ang kanilang dangal sa harap ng buong mundo. Isang mabilis na plano ang nabuo sa gitna ng kaba at pag-asa. Kinagabihan, sa gitna ng pinaka-engranding hotel sa Manila, ang celebration para sa pagsasanib ng mga Valdez at ng pamilya ni Trisha ay nagsimula. Ang amoy ng mamahaling alak at sariwang bulaklak ay tila isang lason na bumabalot sa ballroom. Nakatayo sa entablado si Doña Teodora, suot ang kanyang pinakamahal na hiyas, habang katabi niya si Tomas na nakangiti ng huwad kay Trisha. Sa gabing ito, muling pinapatunayan ng pamilyang Valdez na ang dangal at tradisyon ay higit pa sa anumang unos. Ang masiglang pahayag ni Teodora sa harap ng mga kamera ng media at daan-daang bisita. Sa isang madilim na sulok ng control room, nararamdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga daliri habang nakapatong ang kamay ni Tristan sa kanyang balikat. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Wala siyang naririnig na palakpakan, kundi ang sarili niyang hinihingal na paghinga.
Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang marahas na katahimikan ang lumamon sa buong paligid bago unti-unting umilaw ang dambuhalang LED screen sa likod ni Doña Teodora. Hindi ang logo ng kumpanya ang lumabas kundi ang mukha ni Teresa, isang mukhang puno ng sugat, ngunit punong-puno ng katotohanan. Ang dangal na sinasabi mo, Doña Teodora, ay kasing dumi ng perang pilit mong itinatago. Ang boses ni Teresa ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng hotel malamig at mapang-uyam. Ang bawat bisita ay napalingon. Ang tunog ng mga basong nalalaglag at ang bulungan ng mga tao ay nagsimulang mamuo. Sa screen lumabas ang video ni Tomas na kinakaladkad si Teresa sa Tagaytay. Kasunod ang boses ni Teodora na umamin sa pag-imbento ng peking medical report tungkol sa pagiging baog ni Teresa. Ano ito, patayin niyo yan, Tomas, gawin mo ang paraan. Ang hiyaw ni Teodora ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel habang ang kanyang baston ay nanginginig sa kanyang kamay. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling dokumentong lumabas sa screen ay ang DNA test ni Trisha at ng kanyang tuper, isang katotohanang nagpatahimik sa buong ballroom. Tumingin si Tomas kay Trisha ng may halong pandidiri habang ang huli ay nagsimulang humagulgol sa gitna ng kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng ballroom. Pumasok si Teresa suot ang isang itim na gown na tila isang nagdadalamhating reyna. Ang bawat hakbang niya sa carpet ay tila isang hatol ng kamatayan sa pamilyang Valdez. Nang makarating siya sa harap ni Teodora, walang galit ang nakita sa kanyang mga mata, kundi ang isang malalim at nakamamatay na awa. Pinirmahan ko ang inyong mga papel, pero hindi ko ibinigay ang aking kaluluwa, bulong ni Teresa, sa harap ng mikropono. Isang matinding sigaw ang narinig sa labas ng hotel ang pagdating ng mga awtoridad. Ngunit bago pa man makalapit ang mga pulis, isang matinding pananakit ang muling humagupit sa puson ni Teresa. Napakapit siya kay Tristan. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit. Tristan, ang mga bata, ngayon na sila lalabas. Ang namamaos na bulong ni Teresa habang unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang paligid. Hanggang saan kayang itagal ng isang katawan ang tagumpay kung ang kapalit nito ay ang panganib sa buhay ng kanyang mga anak? At sa pagbagsak ng Imperyong Valdez, may sasabay ba ni Teresa ang pagsilang ng kanyang bagong simula? O ang katarungan ay mayroon ding madugong kabayaran? Huwag mong hahawakan ang asawa ko, Tomas. Wala ka ng asawa at wala ka na ring dangal na natitira. Ang boses ni Tristan ay tila isang dumadagundong na hatol sa gitna ng nagkakagulong ballroom. Habang si Teresa ay unti-unting napapaluhod sa carpeted na sahig, mahigpit ang kapit niya sa braso ng abogado. Ang bawat kislap ng mga camera mula sa media ay tila mga kidlat na tumatama sa naglulumpasay na reputation ng mga Valdez. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay napalitan ng amoy ng pawis at takot ang tunay na amoy ng pagkatalo. Teresa, itigil mo ito. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang mga ito. Ang hiyaw ni Doña Teodora, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng alak na tumapon sa kanyang gown. Sinubukan niyang lumapit, ngunit ang mga pulis na kapapasok pa lamang ay humarang sa kanyang daan. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay naging isang matalim na paalala na tapos na ang kanyang paghahari. Ang katotohanan ay hindi kailanman naging bulag, Mama. Natutulog lang ito at ngayon ay gising na ang namamaos na sagot ni Teresa. Ang bawat salita ay may kalakip na hiningang puno ng hapdi. Isang matinding kurot sa kanyang ibabang bahagi ang nagpangiwi sa kanya, tila may mga bakal na kamay na pilit pinipiga ang kanyang sinapupunan. Lumingon si Tomas kay Trisha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pandidiri. Anak ng Super Trisha, paano mo nagawa ito sa akin? Paano mo nagawang lokohin ang isang Valdez? Valdez, wala na kayong pera, Tomas. Pinatulan lang kita dahil akala ko ay maililigtas niyo ang pamilya ko mula sa utang. Ang hiyaw ni Trisha, ang kanyang maskara ng pagiging heiress, ay tuluyan ng natuklap inilalantad ang isang babaeng kasing dumi rin ng mga taong kinakasama niya. Isang marahas na paghila ang ginawa ng mga awtoridad kay Tomas at Doña Teodora. Ang tunog ng pagkakakaladkad ng kanilang mga paa sa mamahaling sahig ay tila isang musika sa pandinig ng mga taong dati nilang minaliit. Sa gitna ng kahihiyan, nakita ni Teresa ang kanyang kapatid na si Talita na pumasok sa ballroom kasama ang mga pulis, ligtas, umiiyak at puno ng pagsisisi. Ate, sorry. Ate, patawarin mo ako, ang hagulgol ni Talita habang pilit na lumalapit. Ngunit ang lahat ng paligid ay nagsimulang lumabo
para kay Teresa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Tristan na nakahawak sa kanyang likod at ang lamig ng pawis na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang ingay ng ballroom ay naging isang malabong alingongaw, tila isang radyong unti-unting nawawalan ng signal. Tristan, ang mga bata, hindi ko na kaya, bulong ni Teresa, ang kanyang paningin, ay nagsisimulang punuin ng mga itim na tuldok. Kaya mo ito, Teresa. Nandito ako. Hindi kita iiwan? Ang sagot ni Tristan. Ang boses niya ay puno ng kaba na pilit niyang itinatago. Binuhat niya si Teresa ng buong ingat tila isang mamahaling hiyas na ayaw niyang magasgasan. Tumabi kayo, kailangan namin ng doktor. Sa labas ng hotel, ang tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang hiyaw ng nagmamadaling tadhana. Isinakay ni Tristan si Teresa sa loob habang ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Sa loob ng sasakyan, ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tunog ng monitor ng puso ay mabilis at hindi regular sumasalamin sa labanang nagaganap sa loob ng katawan ni Teresa. Stay with me, Teresa. Please stay with me. Ang pakiusap ni Tristan ng kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kamay ni Teresa. Sa unang pagkakataon, ang master architect ng paghihiganti ay nawalan ng kontrol. Ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang yaman ay walang silbi kung mawawala ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Tristan, kung may mangyari sa akin, ang mga bata. Ang hirap na sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Walang mangyayaring masama sa iyo. Lalaki sila na kasama mo. Lalaki silang malaya. Ang pangako ni Tristan habang ang isang luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Nang makarating sila sa hospital, ang tunog ng mga gulong ng stretcher sa semento ay naging huling tunog na narinig ni Teresa bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ang puting liwanag ng emergency room ay tila isang pinto patungo sa kabilang mundo. Pasyente 30 years old experiencing premature labor due to extreme stress. Fetal heart rate is dropping. Prepare for emergency CS. Ang sigaw ng doktor na bumasag sa katahimikan. Naiwan si Tristan sa labas ng pinto, nakatitig sa kanyang mga kamay na puno ng dugo ni Teresa. Sa gitna ng sterile na amoy ng ospital at ang malamig na hangin ng aircon, napaluhod siya. Ang lalaking hindi kailanman naniwala sa dasal ay nagsimulang bumulong sa hangin. 1 oras ang lumipas. 2 oras. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Hanggang sa marinig niya ang isang tunog mula sa loob, isang mahina paos, ngunit buhay na iyak. Sinundan ito ng isa pang iyak, mas malakas at mas matapang. Bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay puno ng pagod ngunit may bahid ng ngiti. Attorney Cruz. Kumusta si Teresa? Ang mabilis na tanong ni Tristan ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang naghihintay ng sagot. The twins are stable but the mother... Ang doktor ay huminto ng sandali, tila naghahanap ng tamang salita. She lost too much blood. We're doing everything we can, but it's up to her now. It's up to her will to live. Napaupo si Tristan sa upuan ng kanyang mundo ay tila muling gumuho. Sa loob ng silid na iyon, ang kanyang kinabukasan at ang kanyang kaligayahan ay nakadepende sa isang manipis na linya ng buhay. Maisasabay ba ni Teresa ang pagsilang ng kanyang mga anak sa sarili niyang kamatayan? O ang katarungan na kanyang ipinaglaban ay magiging huling alaala na lamang niya sa mundong ito? Huwag kang bibitiw, Teresa. Hindi pa natin nasisimula ng buhay na malaya. Hindi sapat ang katarungan kung wala ka sa tabi ko para lasapin ito. Ang boses ni Tristan ay pabulong basag at puno ng pagsusumamo habang nakaupo siya sa tabi ng hospital bed ni Teresa. Ang tanging maririnig sa loob ng silid ay ang ritmong mekanikal ng ventilator at ang mahinang ugong ng mga makinang pilit na nagpapanatili sa daloy ng buhay sa katawan ng babae. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng puting kisame ay tila isang pader na naghihiwalay sa kanila mula sa magulong mundo sa labas. Hinawakan ni Tristan ang kamay ni Teresa, ang kamay na dati ay matatag at puno ng init, ngunit ngayon ay maputla at kasing lamig ng marmol. Sa bawat mahinang pag-angat ng dibdib ni Teresa,
Tila may isang mabigat na pasanin ang dahan-dahang nadaragdagan sa balikat ni Tristan. Ang lalaking dati ay tanging batas at lohika ang pinaniniwalaan ay nakatagpo na ng kanyang limitasyon. Sa harap ng kamatayan, ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay tila naging mga tuyong dahon na walang saysay. The twins are in the incubator, Teresa. Bulong muli ni Tristan. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa puyat at pag-aalala. Sabi ng nurse, kamukhang kamukha mo ang batang babae. Ang matatapang mong mata ang ilong mo. Lalaki silang may dangal dahil ikaw ang ina nila. So please gising na. Gusto nilang maramdaman ang init ng yakap mo. Sa gitna ng kanyang kawalan ng malay, tila nasa isang malawak at mapayapang dalampasigan si Teresa. Ang sikat ng araw ay hindi masakit sa balat at ang tunog ng alon ay tila isang oyayi ng kanyang kabataan. Doon nakita niya ang kanyang lola, bining nakatayo sa ilalim ng isang puno ng niyog kumakaway ng may ngiti. Lola, pagod na po ako. Ang nausal ng diwa ni Teresa sa kanyang panaginip. Hindi pa oras apo ni ang malumanay na sagot ng matanda. May mga anghel na naghihintay sa iyong paggising. Ang kanilang iyak ang magiging kanta ng iyong kalayaan. Huwag mong iwan ang mga pusong ikaw ang tanging pintig. Nurse, she moved, gumalaw ang kamay niya. Ang sigaw ni Tristan, ang boses ay puno ng pag-asa na muling naglalagablab. Pumasok ang mga doktor at nurse, ang tunog ng kanilang mga sapatos sa linoleum floor ay naging mabilis at alerto. Habang sinusuri nila si Teresa, napilitang lumabas si Tristan sa pasilyo. Doon sinalubong siya ni Susan at Talitha. Ang mukha ni Talitha ay puno ng pagsisisi, hawak-hawak ang isang maliit na sapatos ng sanggol na binili niya bilang alay ng paghingi ng tawad. Attorney Tristan, kumusta ang ate ko? Tanong ni Talitha, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Hindi nakasagot si Tristan nang makita niya ang isang pamilyar na mukha sa dulo ng pasilyo. Si Attorney Villafuerte, ang katuwang na abogado ni Doña Teodora. May dala itong itim na briefcase at may bakas ng matinding pagmamadali. Attorney Cruz, kailangan nating mag-usap, ang seryosong sabi ni Villafuerte. May huling mensahe si Doña Teodora mula sa kulungan. Isang dokumento na magpapabago sa lahat ng ari-arian ng mga Valdez. At kailangan ang pirma ni Teresa ngayon din. Tumingin si Tristan sa pinto ng ICU kung saan patuloy ang pakikipaglaban ni Teresa para sa kanyang buhay. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Bakit minamadali ng matanda ang paglilipat ng ari-arian? Ito ba ay huling pabuya ng pagsisisi o isang panibagong patibong na nakatago sa ilalim ng mga legal na salita? Anong laro ito, Villafuerte? Ang malamig na tanong ni Tristan habang dahan-dahang lumalapit sa kabilang abogado. Hindi ito laro. It's a confession prompt, sagot ni Villafuerte habang inilalabas ang isang papel na may selyo ng korte. At kailangang malaman ni Teresa ang totoo tungkol sa kanyang sariling pagkatao bago pa man maging huli ang lahat. Ano ang lihim na itinatago ni Doña Teodora tungkol sa pinagmulan ni Teresa? At sa paggising ng kanyang diwa, kakayanin ba ni Teresa ang bigat ng katotohanang maaaring magpabago sa lahat ng kanyang ipinaglaban? Naglalaro ka na naman ba ng mga salita, Villafuerte? O baka naman sinusubukan mo lang iligtas ang sarili mo mula sa paglubog ng barko ng mga Valdez? Ang boses ni Tristan ay kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng madilim na pasilyo ng ospital. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatitig sa itim na briefcase na hawak ng kabilang abogado. Sa labas, ang tunog ng ulan na humahampas sa bintana ay tila isang malungkot na palakpakan para sa pagbagsak ng isang imperyo. Ang amoy ng kape mula sa vending machine at ang lamig ng aircon ay nagbibigay ng isang kakaibang tension sa pagitan ng dalawang lalaki. Dahan-dahang binuksan ni Villafuerte ang briefcase at inilabas ang isang dilaw at lumang dokumento. Hindi ito tungkol sa akin, Tristan. Ito ang huling testamento ng yumaong Don Roberto Valdez, ang asawa ni Teodora. 15 taon itong itinatago ng matanda. Alam mo ba kung bakit galit na galit si Teodora kay Teresa? Mula pa noong una, hindi dahil sa mahirap siya, kundi dahil si Teresa ang tunay na tagapagmana ng lupang kinatitirikan ng Valdez Group. Nanigas ang buong katawan ni Tristan. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang katinuan. Anong sinasabi mo, ang pamilya ni Teresa ay mga magsasaka lang mula sa probinsya? Dahil ninakawan sila, Tristan. Ang lolo ni Teresa ang orihinal na kasosyo ni Don Roberto. Nang mamatay ang lolo niya, minanipula ni Teodora ang mga papeles upang makuha ang lahat ng lupain.
Ang pagpapakasal ni Tomas kay Teresa ay hindi isang aksidente. Pakiramdam ni Don Roberto noon ay kailangan niyang ibalik ang ninakaw nila sa pamamagitan ng pagpasok kay Teresa sa pamilya. Pero si Teodora, ginawa niya ang lahat upang itaboy ang babaeng may-ari ng lahat ng kayamanang tinatamasa niya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang mahinang tunog ng pag-ungol ang narinig mula sa loob ng kwarto. Ang marahang pagpihit ng pintuan ay naging hudyat ng muling pagbabalik ng malay ni Teresa. Dahan-dahang imulat ni Teresa ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang malabong anyo ni Tristan na mabilis na lumapit sa kanyang tabi. Ang bawat hininga ni Teresa ay may kasamang hapdi, ngunit ang kanyang diwa ay gising na. Narinig niya ang bawat salita mula sa pasilyo. Ang katotohanan tungkol sa kanyang lolo, tungkol sa lupain, at tungkol sa puot ni Doña Teodora ay tila mga piraso ng puzzle na sa wakas ay nabuo na sa kanyang isipan. Tristan, ang namamaos na bulong ni Teresa. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang abogado. Nandito ako, Teresa. Huwag kang magsalita, magpahinga ka muna. Ang pagsusumamo ni Tristan ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha sa kagalakan na gising na ang babaeng mahal niya. Narinig ko ang lahat. Patuloy ni Teresa ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na pilit na hinihila ang katarungan. Kaya pala ganoon na lang ang takot niya sa akin. Hindi dahil wala akong silbi, kundi dahil ako ang katotohanang ayaw niyang harapin. Ayaw ko ng pera nila, Tristan, bulong ni Teresa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ng abogado. Ibigay mo ang lahat ng yaman na iyan sa mga biktima ng kanilang corruption. Ang tanging gusto ko lang ay ang pangalan ko, ang dangal ko, at ang mga anak ko. Niyakap ni Tristan ang kamay ni Teresa, isang hawak na puno ng pangako. Sa labas ng ospital, ang mga balita tungkol sa pag-aresto kay Doña Teodora at Tomas ay kumalat na sa buong bansa. Ang mga Valdez ay hindi lamang nawalan ng yaman. Nawalan sila ng tanging bagay na pilit nilang ipinaglaban ang kanilang mukha sa lipunan. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang mensahe ang dumating mula sa nursery ng ospital. Isang emergency code ang umalingaw-ngaw sa mga speaker at ang mga nurse ay nagsimulang magtakbuhan patungo sa silid ng mga sanggol. Ang mga bata, Tristan, ang mga anak ko. Ang hiyaw ni Teresa, ang kanyang puso, ay tila muling piniga ng isang matinding takot. Isang itim na sasakyan. Ang mabilis na humarurot palabas ng parking lot ng ospital. Sa loob nito nakaupo si Trisha, hawak ang isang sanggol na nakabalot sa asul na kumot. Ang kanyang mukha ay puno ng baliw ng ngiti, isang huling desperadong hakbang ng isang babaeng nawalan na ng lahat at handang manira ng buhay hanggang sa huli. Hanggang saan ang kayang gawin ni Teresa upang mabawi ang kanyang anak mula sa mga kamay ng isang baliw. At sa huling pagtutuos na ito, sapat ba ang katarungan upang protektahan ang mga inosenteng buhay na naging biktima ng isang maruming digmaan? Wala siya. Tristan, wala ang anak ko. Bakit walang laman ang duyan? Ang hiyaw ni Teresa ay tila isang piraso ng basag na kristal na bumaon sa bawat sulok ng sterile na silid ng ospital. Sa kabila ng sariwang tahi sa kanyang tiyan, pilit siyang bumangon, hindi pinapansin ang matinding hapdi na tila hinihiwa ang kanyang laman sa bawat galaw. Ang puting duyan na dapat ay kinaroroonan ng kanyang anak na lalaki ay walang laman, tila isang mapait na paalala ng kanyang panandaliang kaligayahan. Ang tanging naroon ay ang isang asul na kumot na may bahid ng malamig na hangin mula sa bukas na bintana. Mabilis na sumaklolo si Tristan, ang kanyang mga kamay ay mahigpit ngunit maingat na humawak sa balikat ni Teresa. Teresa, huwag kang magmalabis. Kadarating lang ng balita mula sa security. Nakita si Trisha sa parking lot bitbit ang sanggol. Hindi niya pwedeng kunin ang anak ko. Ang hikbi ni Teresa, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa takot at determinasyon. Winalan na nila ako ng lahat, Tristan. Kinuha nila ang 7 taon ko, ang dangal ko, pati ang tiwala ko sa sarili ko. Pero ang anak ko, hinding-hindi ko hahayaang maging biktima rin siya ng kanilang kabaliwan. Sa labas ng ospital, ang langit ay binalot ng makulimlim na ulap, tila nakikiramay sa tensyong bumabalot sa paligid. Ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa semento ay tila isang orasan na nagbibilang ng bawat segundo ng panganib. Natagpuan nila ang sasakyan ni Trisha sa gilid ng isang tulay, ilang kilometro lamang ang layo mula sa ospital. Ang sasakyan ay nakabukas ang pinto
At sa dulo ng tulay nakatayo ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok yakap-yakap ang maliit na bundle ng asul na kumot. Dahan-dahang lumapit sina Teresa at Tristan. Ang tunog ng mga yabag nila sa basang kalsada ay tila isang marupok na himig sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Trisha, ibigay mo sa akin ang anak ko. Ang malumanay ngunit matigas na pakiusap ni Teresa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng pasakit, ngunit ang kanyang pagiging ina ang nagsisilbing lakas upang manatiling nakatayo. Bakit ko ibibigay sa iyo? Ang hiyaw ni Trisha, ang kanyang boses ay puno ng baliw na tawa at pait. Wala na akong tumas. Wala na akong yaman. Ang pamilya ko itinakwil ako. Dahil sa kahihiyang idinulot mo. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong mararamdaman mo rin ang mawalan ng lahat, Teresa. Isang marahas na kidlat ang gumuhit sa langit, nagbibigay ng panandali ang liwanag sa mukha ni Trisha na puno ng puot. Inihakbang niya ang kanyang paa sa gilid ng tulay, ang ilog sa ibaba ay mabilis at madilim dahil sa ulan. Trisha, please, hindi mo kailangang gawin ito. Ang pagsusumamo ni Tristan, ang kanyang mga kamay, ay nakataas bilang tanda ng pagsuko. Ang sanggol na iyan, wala siyang kinalaman sa galit mo sa amin. Isipin mo ang sarili mo. Maaari ka pang magsimulang muli. Magsimulang muli sa loob ng kulungan. Ang mapait na sagot ni Trisha. Huwag niyo akong lokohin. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Teresa, kung hindi ka bumalik sana, ay kasal na kami ni Tomas ngayon. Sa mga sandaling iyon, isang himala ang nangyari. Ang sanggol sa loob ng kumot ay nagsimulang umiyak, isang mahina at marupok na iyak na tila tumagos sa kaibuturan ng puso ni Trisha. Ang tunog ng inosenteng tinig na iyon ay tila isang sumbat ng konsensya sa gitna ng kanyang kadiliman. Bahagyang lumuwag ang hawak ni Trisha sa sanggol, ang kanyang mga mata ay panandaliang nawala ang talim. Sa isang mabilis ngunit maingat na pagkilos lumapit si Teresa. Hindi niya inisip ang panganib. Hindi niya inisip ang sariling sugat. Ang tanging nasa isip niya ay ang init ng katawan ng kanyang anak. Trisha, tingnan mo siya. Bulong ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng isang banal na kapayapaan. Siya ang kinabukasan na pilit nating sinisira ng ating mga galit. Hindi siya kailangan ng mga Valdez. Hindi siya kailangan ng mga bangko. Kailangan niya ang kanyang ina at kailangan mo rin ang kapatawaran. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng pagdating ng mga pulis. Ang tunog ng mga sirena at ang liwanag ng asul at pulang ilaw ay muling bumalot sa paligid. Sa gitna ng takot na makulong, isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Trisha. Ngunit hindi patungo sa bangin, kundi patungo sa mga kamay ng mga awtoridad. Habang siya ay tuluyan, nang humagulgol ang kanyang katinuan, ay tuluyan ng gumuho. Niyakap ni Teresa ang kanyang anak ng mahigpit habang si Tristan ay mabilis na yumakap sa kanilang dalawa. Sa gitna ng ulan sa Manila, ang tanikala ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Ang Imperyong Valdez ay wala na, ang mga taksil ay nasa likod na ng rehas, at ang tanging natitira ay ang init ng isang pamilyang nabuo sa gitna ng bago. Tapos na, Teresa, bulong ni Tristan sa kanyang tainga. Malaya na kayo, malaya na tayo. Tumingin si Teresa sa malayo, kung saan ang unang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa likod ng mga ulap. Wala na ang takot, wala na ang pait. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tibok ng puso ng kanyang anak, isang himig na magsisilbing gabay sa kanyang bagong buhay sa Mexico. Ang papu-marang paghalik ng mga alon sa mapuputing buhangin ng Cancun ay tila isang oyay na nagpapatulog sa lahat ng mga sugat ng nakaraan. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, kung saan ang langit ay naghahalo ang kulay kahel at lila, nakatayo si Teresa. Wala na ang mabibigat na hiyas sa kanyang leeg, wala na ang mamahaling telang tila sumasakal sa kanyang pagkatao. Suot niya ang isang simpleng puting damit na sumasabay sa ihip ng preskong hangin mula sa dagat. Sa di kalayuan, naririnig ang malutong at inosenteng tawa ng dalawang bata, sina Gabriel at Maria. Sila ang kanyang kambal, ang dalawang himalang naging dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito. Pinagmamasdan niya ang mga ito habang naglalaro sa mababaw na tubig, ang kanilang maliliit na yapak sa buhangin ay agad na binubura ng dagat, tila nagsasabing ang bawat bakas ng pait ay maaari ring hugasan ng panahon. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Teresa, baka sipunin na ang mga bata. Kanina pa sila babad sa tubig.
ang sabi ni Tristan habang papalapit. Hindi na siya ang abogadong nakasuot ng matigas na Amerikana. Suot niya ang isang preskong polo at ang kanyang mga mata ay wala na ang talim ng paghihigante. May dala siyang tray ng mga prutas at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng lumulubog na araw. Hayaan mo muna sila, Tristan. Ngayon lang nila naramdaman ang ganitong kalaya. Nakangiting sagot ni Teresa habang tinatanggap ang kamay ng lalaki. Sa loob ng 2 taon nilang pananatili sa Mexico, natutunan ni Teresa ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Natanggap na niya ang balita mula sa Maynila si Doña Teodora ay pumanaw na sa loob ng ospital ng kulungan bitbit. Ang isang pangalang wala ng halaga. Si Tomas naman ay nananatiling nakapiit, isang anino ng lalaking dating akala niya ay kanyang sandigan. Ang Imperyong Valdez ay tuluyan ng binura ng katarungan at ang kanilang yaman ay napunta sa mga foundation na tumutulong sa mga biktima ng pang-aabuso, isang desisyong nagbigay kay Teresa ng ganap na katulad ng isang malinis na konsensya. Nakapagpatawad ka na ba talaga? Tanong ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng seryosong malasakit. Tumingin si Teresa sa malawak na karagatan. Ang pagpapatawad, Tristan, ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang lahat. Pinili ko lang na huwag nang bitbitin ang galit nila sa aking puso. Pinalaya ko ang sarili ko para magkaroon ng espasyo ang pagmamahal para sa iyo at para sa mga bata. You look beautiful, Teresa. Hindi dahil sa anumang alahas, kundi dahil sa liwanag ng kaluluwa mo, bulong ni Tristan bago marahang halikan ang kanyang noo. Ang aral na iniwan ng kanyang buhay ay malinaw. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalang kanyang dinadala o sa yaman ng pamilyang kanyang pinasukan. Ang tunay na kaharian ay ang isang pusong may kakayahang bumangon mula sa pagkakaapi, ang isang inang may tapang na itawid ang kanyang mga anak sa gitna ng bagyo at ang isang kaluluwang marunong magpatawad nang hindi nawawala ang sariling dangal. Habang tuluyang lumulubog ang araw at lumilitaw ang unang bituin sa langit, niyakap ni Teresa ang kanyang mga anak na tumatakbo patungo sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, alam niyang hindi na siya ang biktima ng nakaraan. Siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana. Sa dalampasigang ito sa gitna ng ingay ng alon at tawa ng mga bata sa wakas, nahanap na ni Teresa ang kanyang tahanan. Ang tawanan ni Gabriel at Maria sa dalampasigan ng Cancun ay unti-unting humahalo sa himig ng mga alon, isang hudyat na sa wakas ang mahabang gabi ng pagdurusa ay nagbigay daan na sa isang maningning na bukang liwayway. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito ni Teresa. Habang isinusulat ko ang bahagi kung saan nalaman ni Teresa na ipinagpalit siya ng sarili niyang kapatid na si Talitha para sa pera, hindi ko napigilang mapahinto at lumuha. Ramdam ko ang hapdi ng isang pusong pinagtaksilan ng sariling dugo, isang sugat na tila mas masakit pa kaysa sa anumang sampal ng kaaway. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay binuo mula sa mga tunay na luha at pakikipagsapalaran ng napakaraming kababaihang pilit na ibinabaon sa limot, ngunit pinipiling bumangon ng mas matatag. Tandaan ninyo, hindi tayo gaya ng isang tseke na pwedeng sulatan ng kahit anong halaga ng ibang tao at itapon kapag wala ng pakinabang. Tayo ay parang mga butil ng isang basag na rosaryo, maaaring magkawatak-watak tayo sa gitna ng putik at unos, pero ang bawat butil ay nananatiling mahalaga at may kakayahang bumuo ng isang bagong dalangin ng tagumpay. Ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa kung paano kayo ituring ng iba, kundi sa kung paano nyo pinoprotektahan ang inyong sariling dangal. Kung kayo ang nasa katayuan ni Teresa, magagawa nyo rin bang patawarin ang isang kapatid na gaya ni Talitha pagkatapos ng lahat? O mas pipiliin nyo ang tuluyang lumayo at kalimutan na siya? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Saan nyo nga pala ito pinapakinggan ngayon? Baka habang naglalaba kayo nagluluto para sa pamilya, o baka naman habang nagpapahinga. Matapos ang isang mahabang araw, isulat nyo naman sa comments ang inyong nararamdaman o ang sarili ninyong kwento ng pag-asa. Dahil dito sa ating tambayan, palagi kaming handang makinig at magbigay halaga sa inyong mga tinig. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pa tayong kababaihan na mabigyan ng lakas ng loob. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, naway manatili kayong matapang malaya
At palaging may kapayapaan sa inyong mga tahanan. Mag-ingat po kayo palagi. Pamagat ng kwento sa pagitan ng dugo at dangal paalala. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.